Magandang umaga mga kapatid. Bago tayo magdasal, makinig muna tayo sa salita ng Diyos. Naniniwala ako na kapag tunay nating kilala ang salita ng Diyos, imposibleng manghina tayo sa pananampalataya o patuloy na malunod sa takot. Ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi ito simpleng libro ng mga kwento. Ito ay isang buhay na balon ng katotohanan na nagbubuhos ng lakas, tapang at kapayapaan sa ating espiritu. Kapag nagsisimula nating maintindihan ang mga pangako ng Diyos sa atin, magbabago ang ating paglalakad. Magkakaroon tayo ng tiwala na hindi nanggagaling sa mundo, kundi sa pagkakaalam kung sinong anak tayo. Kung kailangan natin ng proteksyon, nagsalita na ang Diyos tungkol dito. Sa Awit chapter 121 verse 7, pinapangako niya, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Babantayan niya ang inyong buhay. Hindi tayo naglalakad ng walang takip. Pinalilibutan niya tayo tulad ng kalasag. Kung hinahanap natin ang kapayapaan, sa Filipos chapter 4 verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pag-unawa ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi umaasa sa mga pangyayari. Dumarating ito kapag dinala natin ang aming mga pasan sa Kanya ng may pasasalamat. Kung nakikipaglaban tayo sa takot, nagsasalita ang Diyos sa atin sa Isaiah chapter 41 verse 13. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na humahawak sa inyong kanang kamay at nagsasabi sa inyo, huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Hinahawakan niya ang aming nanginginig na kamay at nangangako ng tulong. Kung gising tayo sa gabi dahil sa pagkabalisa, alalahanin natin ang 1 Pedro chapter 5 verse 7. Ibuhos ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong pagkabalisa sapagkat malasakit niya kayo. Lahat ng alalahanin ay inihahanda niya sa Kanyang mga kamay. Kapag mabigat ang aming puso, durog sa pighati, pumunta tayo sa Awit chapter 34 verse 18. Malapit ang Panginoon sa mga pusong durog at iniligtas niya ang mga nadudurog ang espiritu. Lumalapit siya sa aming sakit at pinagagaling ang mga pusong durog. Kapag magulo ang aming isip, nangangako ang Isaiah chapter 26 verse 3, iingatan mo siya sa ganap na kapayapaan ang kanyang isip na nakatuon sa iyo sapagkat nagtitiwala siya sa iyo. Ang susi ay focus sa katotohanan ng kung sino ang Diyos. Kaya kahit ano pa ang haharapin natin ngayong araw, natutugunan na ito ng salita ng Diyos. Hindi tayo iniiwan na hulaan ang kanyang puso para sa atin. Ang kanyang mga pangako ay nakasulat ng malinaw, walang pagkakauntog, walang pagbabago. Pero dapat nating maintindihan na alam ng kaaway ng aming kaluluwa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Gagawin niya ang lahat para iligaw tayo mula dito. Gusto niya tayong malito, mapagod, maging hindi sapat sa espiritualidad. Ang Biblia ay nagsasabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, maging alerto at may malinaw na isip. Ang inyong kaaway, ang dyablo, ay gumagala tulad ng umaangil na leon, naghahanap ng malalamon. Unti-unti niyang ginigiba tayo sa pamamagitan ng mga bulong, ng pagdududa at mga alon ng kahihiyan. Kaya dapat tayong mananatiling nakaangkla kapag inuusig tayo ng kaaway. Sa Pahayag chapter 12 verse 10, siya ang nanguusig sa mga kapatid. Pero walang kapangyarihan ang kanyang mga paratang sa mga natatakpan ng dugo ni Jesus. Kapag sinusubukan tayong pahiyain ni Satanas, sagutin natin siya gamit ang Roma chapter 8 verse 1. Wala nang paghatol sa mga nasa kay Kristo Jesus. Hindi na tayo nasa ilalim ng paghatol, nasa ilalim tayo ng biyaya. Kapag binubulong niya na hindi na tayo makakausad, alalahanin natin ang 2 Corinto chapter 5 verse 17. Kaya kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nakalipas na.
Hindi hinahawakan ng Diyos ang aming mga pagkakamali laban sa amin. Hinahawakan niya ang aming kamay, ginagabayan tayo patungo sa kalayaan. Sa Jeremiah chapter 31 verse 3, minahal ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa Roma chapter 8 verse 38 hanggang 39, pinapanghahawak tayo na walang anuman ang makakapagwalay sa amin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Hindi tayo nangungumpisal para sa pag-ibig ng Diyos. Nakatayo na tayo sa loob nito, kaya ngayong araw, piliin nating maniwala sa sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng takot. Piliin natin ang kanyang katotohanan kaysa sa aming mga damdamin. At kahit ano pa ang haharapin natin, iangkla natin ang aming sarili sa salita. Ngayon, magdasal tayo ng magkakasama. Panginoong Jesus, sa Awit chapter 18 verse 1 hanggang 3, iibigin kita, O Panginoon, lakas ko. Ang Panginoon ay aking bato at kuta at tagapagligtas. Panginoon, minamahal ko kayo ng buong puso ko. Kayo ang aking lakas kapag mahina ako. Kayo ang aking silungan kapag hindi ligtas ang buhay. Hindi lang kayo ang Diyos ng tuktok ng bundok, kayo rin ang Diyos ng lambak. Walang sitwasyong masyadong madilim, walang pasang masyadong mabigat para sa kanyang abot. Ama, itinuro sa amin ng inyong salita na imposibleng tunay na makilala kayo at hindi mapuno ng lakas. Sa tuwing binubuksan namin ang inyong salita, may natagpuan kaming pangako na tumutugon sa aming pangangailangan. Kaya ngayong araw, lumalapit ako sa inyo. Dinadala ko ang aking mga kahinaan, pagdududa at pagkabalisa. Naniniwala ako na mas malaki kayo sa lahat ng ito. Lumalapit din ako ng magkakapareho sa lahat ng taong kasama kong nagdadasal. Iniangat namin ang aming mga buhay ng magkakasama sa pagsuko. Ang aming mga plano, pangarap, kahit mga pagkabigo. Hinihiling namin na gabayan ninyo ang aming mga hakbang, pangunahan kami sa inyong karunungan. Saan man kami magpunta, huwag ninyong iiwan ang inyong presensya. Hayaang ang inyong biyaya at pabor ay maguna sa amin. Nawa ang inyong salita ang ilawan sa aming mga paa at apoy sa aming mga buto. Jesus, alam ko na sinusubukan ng kaaway na iligaw ako. Binubulong niya ang mga kasinungalingan ng pagkakasala at kahihiyan, pero tinatanggihan ko ang lahat ng kasinungalingan gamit ang katotohanan ng inyong salita. Pinipili kong hindi mabuhay sa kawalan ng seguridad. Alam ko kung sino ako sa inyo, tinubos ako, minamahal ako, nalinis ako ng inyong dugo, nagwawagi ako sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Kayo ang pinagmulan ng aking tiwala. Sa Awit chapter 34, pagpapalain ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Kaya kahit hindi ko maintindihan, pupurihin ko kayo. Kahit hindi pa dumating ang tagumpay, pupurihin ko kayo. Naniniwala ako na malapit kayo sa akin ngayon, malapit sa bawat pagod na kaluluwa, lumalapit Panginoon, magpadala ng tagumpay kung saan namin ito kailangan, magpadala ng provisyon kung saan may kakulangan. Yumuko ako sa inyo, sumusuko ako muli. Pinakakawalan ko ang lahat ng pasang nagpabigat sa akin. Ipinahahayag ko na walang lugar ang takot sa aking isip, walang lugar ang pagdududa sa aking puso. Kayo ang aking tiwala, kalinawan at tagumpay. Sinasalita ko ang pabor ng Panginoon sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa lahat ng lugar ng aking buhay. Hayaang umabot ang inyong mga pagpapala. Hayaang masabi sa akin na ito ay buhay na nahawakan ng kamay ng Diyos. Salamat Jesus sa pakikinig sa panalangin ito. Sa makapangyarihan na pangalan ni Hesukristo, nagdadasal ako.
Amen. Mga kapatid, kung naantig ng panalangin ito ang inyong puso, pakisuyo na mag-type ng Amen bilang tanda ng pananampalataya. Ipinanalangin ko na ang lahat ng pagpapalang nasa panalangin ito ay sumainyong lahat sa pangalan ni Jesus. Huwag kayong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa mas maraming umaga na panalangin. Nawa ang biyaya at kapayapaan ng aming Panginoong Hesukristo ay suma sa inyong lahat magpakailanman.